Hello, what's up? So, we have here dalawang random vlog lang po ito. So, I wanna just feature this. Hindi po ito bayad, don't worry. Nakulimbat po natin ito ng legal. Sealed pa siya, as you can see. Yan, see, sealed pa siya. Hindi ko pa siya nabubuksan ng these two. This one is a mini power bank na direct sa smartphone, sa ilalim ng smartphone. And this one naman is pin pop. This is Find My Tracker. That means, ewan ko napanood nyo yung mga videos na nanakawan ng sasakyan or yung mga pet nila para pag ginagala sa labas, ikakabit lang nila ito, ilalagay sa leeg para at least lumayo man yung pet, malalaman nila kung nasaan. So, and kapag nakahanap naman ng sasakyan mo, motor, kotse, truck, o kung naman yung sasakyan, ilagay mo lang ito, itago mo to somewhere sa sasakyan and pwede mo matrace kung nasaan daw yung sasakyan. So, I don't know why na hindi ko napansin to at nawala na to sa isip ko. But anyway, buksan na natin ito. Ang haba na ng intro na yun. Try ko muna ito, this one, kasi ito yung madaling i-demo. And this one, think ko kailangan ko lumabas ng bahay para dito. So, mamaya na to. Unahin natin tong dito lang muna sa pangloob ng bahay lang. So, quick. Hindi to review more on demo lang ito kung gumagana nga talaga siya. Again, this is the Momax 1 Power Mini 5,000 mAh siya. 3-in-1 battery pack with USB-C plug. Oh, so hindi lang siya USB-C, USB-C cable, USB power delivery, 20 watts. Okay, so not bad, 20 watts. So okay to sa mga iPhones and Samsung, sa mga hindi naman naghahanap ng fast charging. Good enough na to. Charge up to 3 devices. I don't think kaya nito 3 devices kasi 5,000 mAh lang eh. Realistically, I think nasa 1 device lang ito. What else na asahan natin dito? Quick Charge 3.0, okay, so safe siya. And solid sa fast charging. And what else? Wala na. Yun lang. So, open na natin. So, okay, maliit nga na talaga siya. So, I don't believe na kaya nito 3 devices. Realistically, 1 device, 1 full charge kasi 5,000 mAh lang siya. So, ito lang po ang kasama sa box. Itong dalawa lang. Yun. So, ito lang siya. Okay, so, halos kasing laki lang siya ng aking flash drive. Okay. Sa mga gusto ng flash drive, kita nyo naman, hanggang buhay na buhay pa rin ito, UFSD. This is UFSD na flash drive. I believe this is 512 GB na flash drive. Plug and play po siya sa smartphones. Best para sa mga Type-C. Yeah, actually, mga iPhones ngayon Type-C na rin. So, yeah. Plug and play lang po ito, hindi nyo kailangan icon. At high speed. Basta high speed din yung support ng smartphone nyo. Okay din to, no? Nakapag-plug pa. Anyway, yung link dito sa video description, this is from Orico. Okay to, solid. Hanggang ngayon, matibay and laspag na to. Gamit to sa video editing. Hanggang ngayon, okay na okay pa rin. Malaki lang siya ng konti. Actually, malaki siya pala big time. Mas realistic. Mas malaki yung Haliland mic ko. Sa Boya, hindi, malaki. Sa maliit siya. Ano bang pinakamalapit na sukatan dito? Ito na nga lang. Okay, so basically, parang almost kasing haba ng hinlalaki kong daliri. And kapal, ganun lang siya. And paano nga pala gamitin ito? So, dito siya i-charge. Look at that. So, ito lang siya. 5,000 mAh. And then, meron dito ng USB Type-C. What is this? Hilahin. Oh, okay. Ano itong purpose nito? This is... So, tatlo. What is this? May ganito pa. So, ito yata yung direct na isasaksak sa phone. Wait, hanap tayo ng pwedeng paggamitan natin. Try natin tong CMF Phone 2 Pro. Tama ba? O dito. 40, okay. Charging, kaso nga lang, I have to point out alam nyo to Ang bigat niya, so, nag-bend. Baka masira po ang inyong itong Type-C port. Not recommended sa ganitong sitwasyon unless naka-steady lang siya. Okay? Ikakasira po yan. So, not the best. Pero yes, it's working. Pero kung gagamitin nyo siguro nakaganito. Naka-steady lang. Pero kung ihahangin nyo, buhat-buhat nyo nakahang, I think masisira siya. O, nagbe-bend So, makakasira po ito ng charging port. Pagka paulit-ulit nyo ginagawa, masama. Maybe this one. Okay. This one, I think, mas preferred ko to. It's just that medyo hassle lang ng konti. Pero okay lang actually. Actually, acceptable pala. Lalagay lang dito sa kamay. Pwede. Alright, not bad. Pwede ito. Ganitong orientation pwede. Ganitong style. But, isasaksak doon direct, no. Baka masira yung charging port nyo. Siguro mga, after a week or a month, sira ang charging port nyo. Luluwag matatanggal yung solder doon sa loob, yung pagkaka-solder. Not recommended. Pero, yeah, may option kayo para dyan.
And it's charging. I'm not sure kung fast charging ito. In fairness, supported niya ang charging rapidly. Yung charging rapidly na yan, malamang 20 watts lang. Pero gusto ko actually i-test if it's really. This one is not accurate, but ito yung gamit natin. Pero still, I wanna find out kung gagana siya as intended na 220 watts. And try natin palipasin. Charging rapidly. 15, 16, 15, 17, 16, 17. Okay. 18. Yes. Okay. Legit naman. Kulang-kulang 18. Kulang-kulang 20 watts. So, yun. Na-19 na siya. 19. Not bad. 15 to 20 watts at best. Naglalaro siya doon. So, yun. 19. Pero, hindi natin makita as 20, no? So, okay. Legit po yung 20 watts niya. Not bad. So, tanggalin na natin. Ngayon, paano siya i-charge? This one, it has blue. I think this is fast charging. Not really sure about that. This one is 100 watts fast charging cable. Check ko lang ha. Just, since random vlog naman to, why not? Check na natin lahat. Currently, tumatanggap siya na, 27. Nakita ko yun ha. Nag-spike siya ng 22, 22, 22. So, around 25 watts. 20 to 25 watts naglalaro yung, pag ito naman ang sinacharge, itong power bank ang sinacharge. So, not bad, pwede na. Not the fastest, pero at least meron siyang rapid charging na support. Now, para sa naghahanap ng ganito, actually, convenient pa rin naman siya. Not really the best out there na choice. Again, I wouldn't recommend this one unless meron kayong planong gamitin ito for, pwede naman actually, pero hindi siya pwedeng maghanging. Siguro sa table lang lagay nyo. Hindi ko gusto yung niya. Dapat mas mababa ito ng konti. At least hanggang dito ito. Hanggang dito para lapat ito. Pag pag nag-charge, lapat. But kung nakaangat siya ng ganyan, again, masisira yung charging port pag tumagal. Luluwag or matatanggal yung soldering connection nila. Soldered connection. Kaya nga, no, not really. May pindutan pala. Ito ngayon ko lang napansin. Ayun yung percentage. Sorry naman, ngayon ko lang napansin. Patapos na yung vlog dito sa part na to. Kung gusto niyo lang malaman nilang percentage, meron siyang button pala rito. May screen naman siya, LCD. For the price, ito yung price niya. Tingin yung sulit. Okay? Again, this is the Momax 1 Power Mini. Okay? 3-in-1 battery port with USB-C plug. Okay, so pwede siyang gawing keychain, pero I wouldn't recommend that. Pero, yan, pwede siyang ilagay sa daligiti pala, no? And then, pagka gagamitin mo na yun, no? Hilahin mo lang siya palabas. Ayun. And then, balik. Slide. Alright. That's the Momax 1 Power Mini. Okay. Next. This one is the PinPop Find My Tracker BR7. Locate instantly. Supported niya ang iPhone. I think supported din ito ang Android. Pero double check ko lang saglit ha. It doesn't say kung pwede sa Android. Pero it does say pwede sa iPhone. Kailangan ko bang i-turn on pa ang iPhone ko para lang magamit ko to? Ito. May supported siya. Compatible sa Apple devices. Compatible with device. Apple lang. Hindi siya pwede sa Android. My God, that's sad. Okay, kailangan ko ditong i-connect para sa Apple. But anyway, unbox na natin. Kaya ko to kinuha and kinip is, bala ko yata to ilagay nung una sa motor ko. And possible or sa kotse. Pero ngayon, malamang sa kotse. Pull, remove before use. Okay po. Tatanggalin natin yan. Ayun. So ito siya. Wait, may kasama sa box pa pala. What is this? Okay. Parang lanyard niya. Saan na rin natin? Sadly, pang iPhone lang, ano? Ba't hindi pwede sa Android? Para sana universal. Mas marami silang makukuhang customer kung both iPhone and Android. Okay, this one is manual, I think. Yeah, manual. Ano to? Hindi. Parang ano nila to eh. Brochure. Iba-ibang mga products to eh. Sinama lang nila dito yan, for sure. And this one, on the other hand, is the manual. Okay, ito ang ano natin. Ang ginagamit daw na battery niya, nabasa ko eh, nasilyapan ko actually, is CR2032. So, this means yung bilog, yung ginagamit sa BIOS, motherboard ng PC. Which is better kaysa mga yung nagkakaroon ng corrosion. This one hindi to, alam ko sa experience ko sa isang dekada ko mahigit sa pagkukumpone, alam ko hindi nagko-corrode ito unless mabasag mo or mabutas. But parang mabubutas bakal yan. Yun lang. And IP66 in fairness. So, pwede siya mabasa. Splash mabasa. Hindi siya pwedeng ilublob. Pull, remove before use. Okay, kasi yung battery. Once na hinila ko na to, magko-connect na yung battery at yung device. And ma-activate na siya.
para mag-start na siya ma-activate. I believe activated na siya ngayon. Tinanggal na natin. Okay, so parang may coin. Ayun, umikot na siya ng konti. Tumunog, may naligong tunog. Yun. Okay, so kung papalitan siya ng battery, ayan, CR2032 nga siya. Ito po yung battery. Mura lang po ito. Nabibili ito sa mga supermarket nga, sa mga malapit sa cashier, usually. If not, sa mga tindahan ng relo, nabibili ito. So, at least, madali siyang palitan ng battery. I believe pag mga ganito na battery, usually 1 year. 1 year to 2 years ang palit nito. I'm not sure lang kung gaano kalakas sa battery ito. Isang to, but usually 1 to 2 years bago palitan ito, bago ma-lobat, which is good, tumunog. Anyway, balik ko na siya. Paano ko siya ibabalik? Ngayon, okay, ganito, and then, I believe, babalik ko siya ng pag ganon. Okay, hindi pa siya pantay. Kailangan magpantay yung dalawang butas. Okay, that's it. So, now, my problem now is paano siya i-connect. So, kunin ko muna yung iPhone ko and try natin pagganahin to sa iPhone. Now, nasa Daang Marinig tayo. And si Commander iniwan ko sa bayan. Sabi niya pupunta siya ng munisipyo from Palengke. So, from here, I think this is the best time para i-test yung tracker. So, check natin kung accurate. And i-pair ko na rin naman siya. Kapag i-pair nga po pala siya, gagamitin nyo lang is itong Find My. Yan, this what do you call this? This app. This app is built-in na rin naman sa mga Apple products. So, yan, ito lang. I-pair nyo lang siya para pwede na siya ma-detect through this app. So, and as you can see, na-pair ko na siya. So, check natin ngayon kung nasaan na siya ngayon, kung accurate, kung nandito ba siya sa bayan at kung saan dito sa bayan, if ever man. Okay, so I believe itong dot ay location ko. Nasa sala ako, of course, but tinuturo niya nasa Mamatid yung tag. Ay, hindi siya accurate. Dapat nasa bayan eh. Supposedly dito ituturo, dito dapat ituturo, somewhere here ituturo ni nung tag, but it says here ang itinuturo niya is nasa Mamatid, sa bahay pa. So wala, hindi po accurate, or hindi natin maasahan yung hindi siya parang sa GPS style na pang GPS na yung tracker para pwede mo ilagay sa kotse, ilagay sa mga pets mo just in case, kasi hindi pala siya accurate wala hindi niya na ituturo na maayos. Direction, pinapapunta niya talaga ako sa Mamatid. Wala sa Mamatid si Commander. Nasa bayan ng Kabuyaw. So wala. Oh well. So yun, we did test, ako lang pala. I did tested this a few times. This is not reliable. I don't know how this exactly works, pero I tried following the manual. This manual, lipat tayo sa screen ko. This manual, this is exactly for BR7 na pin pop. And I check, baka ito ba ay pang pang within 20 meters lang, pang close range. Kasi ginamit ko siya, tinest ko siya sa pang 2 barangay na layo. So I did try, pakita ko lang sa inyo So ang ginamit natin dito is an iPhone 13 Pro Max, yung latest siyempre na software. So pasok siya rito sa unang requirement. And yes, na-connect ko. And as you can see dun sa video na pinakita ko is connected na siya sa Find My app, of course. And natest ko na nga siya bago umalis. Okay naman siya, gumana naman siya at the time. Naglalahad. So, yun. Nung tinry natin sa this pin pop, this GPS tracker, tinry natin sa actual yung malayo na, yung few kilometers na ang layo, 2 barangay ang layo. Ayaw. Hindi ko makonect. Ang tinuturo niya tayo dun sa una kong pinagtesan, which is dito sa bahay. Dito sa studio. So, I don't think this is actually working or this is reliable. I don't think. Okay? Kasi maybe mali yung ginamit kong test scenario. But it says here, I believe, dito is pwede siyang gamitin even on a certain distance away. Sabi rito. And also, base sa description niya rito sa isa sa mga wala na, actually sold out na pala siya ngayon, pero last I check hindi pa to sold out wala na to, nawala yung description. Ito pala yan, ito. It says here unlimited distance. So 2 barangay lang naman yung nilayo ko, pero hindi na niya matrace ng tama. Tinuturo niya ako dun sa bahay, and then
also sabi niya rin, global accurate finding. But this does not show it. I just have to remind you, bago po ang battery nito, bagong lagay, and like ko rin nakita actually, pero may ito, ang ginamit ko kasi noong una coin, gumana siya dito sa bahay within this area, which is what? A few meters lang naman to. Pero using this outdoor, hindi ko siya mapagana. Yung itong sinasabi na unlimited distance, global accurate finding, it doesn't work. So, I can't really recommend this. Kung mali ang ginawa ko, maybe sabihin nyo sa comment section kung ano yung mali sa ginawa ko. Again, I paired this sa Find My app ng Apple mismo, ng iPhone mismo na iPhone 13 Pro Max. And nag-work naman siya nung una. So, basically, it works. It should work. It should work. But, upon testing na a few kilometers na ang layo, it didn't work. But this power bank na to it really works. Solid. Yun nga lang, awkward lang ako sa kanyang position. Dapat medyo binabala ng konti. But this one, it works. Kaya niya mag-charge ng smartphone, 1.5 charge at least. Pero usually, 1 charge lang nagagamit ko to and i-recharge ko na ulit. Very good naman siya. Para sa akin, very good siya for emergency. At least good for 1 charge kasi meron naman siya 5,000 mAh na battery and fast charging na rin naman siya kahit paano. At least, at best, around 20 to 22 watts. To be safe, 20 watts. Pwede na siya. Good na siya for average use. Again, for emergency, these are Momax products. Ito, good. This one, bagsak. Okay? So, yun lang. Lipat naman tayo sa ibang mga product na natin test natin. Let's go.